paano sila magiging isang mambabatas kung sila mismo hindi sila marunong sumunod sa batas? Hindi po ba ganon? Oh, isipin mo, mambabatas ka, gumagawa ka ng batas. Pagkatapos hindi ka marunong sumunod sa batas. Anong klase kang mambabatas? Dapat sa'yo, wala ka dyan. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Yun, isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na naman manggugulo sa inyong mga buhay. At eto, rekta na tayo kagad mga kababayan. Alam nyo po ba na mula po noong bumagyo ay hindi po tayo nakapag-content dahil sa wala po kaming internet, walang kuryente sapagkat tinamaan ng matinding bagyo. Yung hagupit ni Emong, itong aming bayan dito sa La Union, ay sobrang nagdanas ng matinding pagsubok ito mga kababayan. Kaya hindi po tayo nakagawa ng content. Sa kabila po ng lahat ng mga yan, mga kababayan, eto naman, bumabagyo ng mga pambabatikos doon po sa naging desisyon, pasya ng Supreme Court mga kababayan dahil sa pagbasura ng impeachment versus VP Sara mga kababayan. Ito pa namang mga bumabatikos, mga magagaling, matatalino, may alam, matataas ang pinag-aralan, at higit sa lahat mga kababayan, ang mga bumabatikos at kumukwestiyon sa naging desisyon ng Korte Suprema ay mga senador. Kaya hindi na po tayo magtataka mga kababayan kung bakit ganito ang justice system sa ating bansa, sapagkat kung mismong ang mga senador na ito ay walang respeto, walang galang sa pasya at desisyon ng Korte Suprema, di lalo na po mga kababayan na hindi igagalang ng mga karaniwan, mga ordinaryong taong o mga mamamayang Pilipino mga kababayan. Kaya napakasakit isipin. Yung iba nga sabi nga ni may senador na nagsabi sa panig ng mga nakakaunawa ng tungkol sa hustisya, masakit talagang isipin yun na ganon ang pagtuturing ng mga ito sa naging desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. Nakakabulol-bulol na tayo mga kababayan sapagkat matagal tayong hindi nakapag-vlog. Ito, may isang senador na nagsabi mga kababayan na na-disturb daw ang kanyang kaluluwa. Na-istorbo daw yung kanyang kaluluwa dahil sa pasya at desisyon ng Korte Suprema. Baka kako na-istorbo at na-disturb yung kanyang kaluluwa sapagkat pinawalang bisa, binaliwala at ibinasura ng Korte Suprema ang tungkol po sa articles of impeachment at nasira ang kanilang plano, ang kanilang pangarap na maging presidente mga kababayan. Hindi ko po sinasabi na wala po akong sinasabing pangalan hindi ko po sinasabi na yun si Senador Risa Hontiveros mga kababayan wala akong sinasabing gano'n mahirap naman na magbanggit tayo ng pangalan mga kababayan. Si Risa Hontiveros po yun mga kababayan. Ito pa mga kababayan. May mga kaya ito mga kababayan, makikilala mo na talaga
makikita mo na kung sino talaga yung may mga hidden agenda sa gobyerno. Kaya itong mga senador na ito, yung mga kumu-question at ang sabi pa nga pwedeng baliwalain. Mantakin mong sabihin ng isang mataas na mambabatas o isang mambabatas na pwede raw baliwalain ang pasya ng Korte Suprema. Saan ka nakakita ng ganyan? Di po ba? Hindi tayo galit mga kababayan tayo ay ito lang yung ating pananaw sapagkat itong mga taong ito, mga iginagalang ito sa lipunan Senador, congressman, mga mambabatas itong mga ito, mga kababayan. Kung sila walang respeto sa pasya o desisyon ng Korte Suprema, paano pa yung mga maliliit na tao? May impluwensyahan nila mga kababayan. Samantalang nagdesisyon na, mga kababayan, nagpasya na at nagbigay na ng nagsalita na rin ang Malacanang, mga kababayan, tungkol sa bagay na to. Ano sabi po ng Malacanang? Ang sabi ng Malacanang, igalang natin ang desisyon ng Korte Suprema. Yan ang sabi ng Malacanang. Samantalang itong mga ito, mga ugok na mga ito, mga kababayan, mga walang kwenta na mga mambabatas na hindi marunong sumunod at rumispeto sa pasya at desisyon ng Korte Suprema, hindi na tayo nagtataka mga kababayan kung bakit ganito ang nangyayari. Kaya kung dito, ito naisip ko lang kung dito po nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, nako, baka pagka nagdesisyon ng Korte Suprema at sinabing ganito, ay magrereklamo din sila, mga kababayan. Hindi rin sila maniniwala at kukwestiyonin din ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Itong mga taong ito, mga kababayan, itong mga mambabatas na ito, itong mga taong ito na may pinag-aralan, itong mga ito na pinili ng mga tao na itong mga ito, yung iba sa kanila kasi, mga kababayan, nanalo itong mga ito Ibinoto ito ng mga tao, mga kababayan. Ewan ko lang, mga kababayan, kung talagang ibinoto ito ng mga tao o kaya lumabas lang po ang kanilang pangalan sa resulta ng eleksyon, mga kababayan, sapagkat meron pong nangyayaring magic dyan, mga kababayan. May mga salamangkero po dyan na nangyari po sa eleksyon. Kaya ako lang sa akin lang mga kababayan, sa aking palagay lang po sa aking opinion. Itong mga senador na ito at mga mambabatas na ito, dapat ito ang ma-impeach, mga kababayan. Sapagkat sila ang kumukwestiyon sa pasya ng Korte Suprema, dapat lahat ito matanggalan ng karapatan bilang mambabatas sapagkat paano sila magiging isang mambabatas kung sila mismo hindi sila marunong sumunod sa batas. Hindi po ba ganon? Isipin mo, mambabatas ka, gumagawa ka ng batas, pagkatapos hindi ka marunong sumunod sa batas. Anong klase kang mambabatas? Dapat sa iyo, wala ka dyan. Itong mga senador na ito na kumukwestiyon, mga kababayan, dapat hindi sila bagay dyan sapagkat wala po silang respeto sa pasya ng Korte Suprema, mga kababayan. Amantakin mong pinakamataas na hanay ng hustisya, kinukwestiyon nila, mga kababayan. Ito lang naman po, mga kababayan, ay opinion natin, mga kababayan. Alam namin na meron pong isip ang mga Pilipino, merong matatalino mga Pilipino. Hindi naman po bobo ang mga Pilipino katulad ni Larry Gadon Si Larry Gadon kasi yun ang paborito niyang sinasabi. Kaya itong ang mga senador na ito, mga kababayan, at mga mambabatas, mga congressman na ito, mga kababayan, dapat ito ang pagsabihan ni Larry Gadon ng 80-80, yan sana dapat. Lagi sanang sasabihin ni Larry Gadon sa kanila yun. Uy,
Sapagkat yun nga, mga kababayan, na ano na tayo. Wala na mga kababayan, yung ating sasakyan nasira na. Nadulas mga kababayan sa harap, kaya ganun talaga mga kababayan. Yun, hanggang dito na lang mga kababayan, yun lang, nagbigay lang po kami ng opinion. At eto, pumunta lang po kami dito para makigamit ng internet, makicharge, wala po kasi kaming kuryente, wala kaming lahat mga kababayan. Kuryente, internet, ilang araw na po, kaya pumunta po kami dito sa isang kamag-anak para dito po kami makidamot lang mga kababayan ng kuryente at makigamit ng internet mga kababayan kasi wala po kaming internet. So hanggang dyan lamang mga kababayan at muli po ang inyong lingkod Josh Vlog. Bumabati po sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad na patuloy po na tumatangkilik, nagsishare, naglalike ng ating mga video. Magandang araw, gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat.